Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Tumungo na ang mga tauhan ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika sa Zamboanga del Norte para mangalap ng impormasyon sa pagdukot sa isang American vlogger sa bayan ng Sibuco noong isang linggo. Natukoy na ng pulisya ang 2 persons of interest sa pagkidnap kay Elliot Eastman. Pero hindi pa malinaw kung kidnap for ransom ang motibo. May balitang A to Z si Kim Salinas. 1, 2, 3, go! 4 na araw na ang nakalipas mula ng kidnapin ng American national at vlogger na si Elliot Eastman mula sa kanyang tahanan sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Dahil tumatakbo ang oras, nagtungo na sa Sibuco ang mga tauhan ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika upang tumulong sa local task force sa paghahanap. Humingi po sila ng update through their legal attaché and so far po ay yun po yung ibinigay sa ating information. Nag-create na po ng Crisis Incident Task Group at ang bumubuo po nito ay ang Philippine National Police, AFP po at Philippine Coast Guard and of course kakatuwang po natin yung local government unit po ng Zamboanga del Norte. Ayon sa report, Huwebes ng gabi dinukot si Eastman ng 4 na suspect na nagpanggap di umano bilang pulis. Nang manlaban ng Amerikano ay binaril siya sa binti bago isakay at tangayin sa isang bangka. Nakita ng asawang Pilipina at biyanan ni Eastman ang buong pangyayari. Meron na po tayong persons of interest, at least 2 po yung persons of interest at inaalam pa po kung ito po bang mga persons of interest ay affiliated po to any group po. Ayon sa mga pulis, nakilala ng mga testigo ang isang suspect na walang takipang mukha kaya tinutunto na ito ng mga otoridad. May mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito. Even dun sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. So ito po yung naging lead kung bakit na-identify. Sa kanyang mga vlog, mapapanood ang mga content tungkol sa simpleng pamumuhay ni Eastman sa Mindanao kung saan 5 buwan na siyang naninirahan. Pero sa isang vlog, ibinunyag ni Eastman na minsan ay may pumunta sa kanilang bahay para balaan ang kanyang pamilya na may gusto umanong mag-kidnap sa kanya. I feel like I've been staying in this area for so long to the point where people, I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now. Somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Ayon sa Zamboanga PNP, pinaalalahanan na nila si Eastman na huwag mamalagi sa lugar dahil mapanganib roon. Hindi pa malinaw sa mga pulis kung kidnap or ransom ang motibo ng mga suspect. Kung talagang ang intention po talaga ay kidnapping for ransom, ay dapat po sa ngayon po, since October 17 pa po nangyari itong insidente, October 21 na po ngayon, 4 days has already lapsed and yet wala pa pong nare-receive na any demand for ransom. Ayon sa PNP, wala pang indikasyon na Abu Sayyaf Group ang dumukot kay Eastman. Sa ngayon, bantay sarado na ng PNP ang border sa karagatan ng Zamboanga del Norte sakaling may planong pumuslit ang mga suspect. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.